Parang sinaksak ang puso niya. Umiyak siyang naglakad papunta sa kanyang kwarto at hindi man lang tumigil. Sa paghahalikan si Songjin at ang babaeng Koreanang kahalikan nito. Ouch! Reklamo ng babaeng kahalikan ni Songjin bago nito tinulak ang binata. Napatingin siya sa mga ito. Nakasalubong ang kilay ni Songjin na nakatingin sa kanya. Bakit ito pa ang may ganang magalit? Napatili ang babaeng Koreana dahil may dugo ang mga labi nito. Go home! Galit na utos ni Songjin sa babaeng Koreana. Pati si Trixie ay nagulat sa pagsigaw nito. Kinaladkad ni Songjin ang babaeng Koreana palabas ng kondo nila. Binalibag nito pasara ang pinto. Galit na galit ito. Hindi maintindihan ni Trixie kung ano bang kinagagalit nito. Tumingin ito sa kanya, and she can see the pain. Para bang nasasaktan ito. Para bang may hinanakit ito sa kanya. Pulang-pula ang mga mata nito habang nakatingin ito sa kanya. Hindi niya maipaliwanag, pero kakaibang lungkot ang bumalot sa kanyang puso, lalo na nang may pumatak na luha mula sa mga mata nito. Bakit ito umiiyak? Hindi siya kinausap ng binata at dire-diretso itong pumasok sa loob ng kwarto nito. Halos mabingis siya sa lakas ng pagkakasarado ni Songjin sa pinto ng kwarto nito. Dam! Pagmumura pa nito na narinig niya. Pumasok rin si Trixie sa loob ng kanyang kwarto. Narinig niyang may nabasag na kung anong gamit sa kabilang kwarto. Mukhang nagbabasag ng gamit si Songjin sa kwarto nito. Bakit ba galit na galit ito? Bakit rin ito umiiyak? Nag-aalala siya ngunit galit rin siya dito. Bakit nga ba ito may kahalikang ibang babae sa loob ng kondo nila? Buong gabi siyang umiyak sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Wala siguro talaga siyang karapatang maging masaya. Kinabukasan ay hindi sila nagpapansinan. Hindi siya pinapansin ni Songjin at para bang galit na galit pa rin ito sa kanya. Nabalitaan na lamang niya sa bodyguard nito na bumalik ito sa Germany. Labis na nakasaktan ang kanyang puso, lalo na nang hindi ito nag-text o tumawag man lang sa kanya. Ang buong akala ni Trixie ay ilang araw lamang si Songjin sa Germany, ngunit lumipas ang mga araw ay hindi ito muling umuwi sa kondo nila. Her heart was broken. Namuhay siyang mag-isa sa loob ng napakalungkot na condo unit nilang dalawa ni Songjin. Alone. Nabalitaan niyang umuuwi ito ng South Korea paminsan-minsan, ngunit hindi ito umuwi kahit isang beses sa kanilang kondo. Hanggang sa hindi niya napansin ang pagdaan ng mga araw. Malapit ng mag-isang taon ang kanilang kontrata. Nakatanggap siya ng email mula kay Songjin na mas ikinadurog ng kanyang puso. To Miss Angelica Santos, we need to talk about our divorce paper this coming Saturday at 2 in the afternoon. Napaiyak na lamang si Trixie sa kanyang nabasa. Sa wakas ay makikita niyang muli ang kanyang asawa kahit sa huling pagkakataon lamang. Mag-aalauna pa lang ng tanghali ay naroon na siya sa restaurant kung saan silang magkikitang muli ni Songjin. Alam niyang ito na ang huling beses na magkikita siya lang muli. Napakasakit ngunit kailangan niyang tanggapin. Hinimas ni Trixie ang kanyang bilog na tiyan. Malaki na iyon dahil kabuwanan na niya. Maaari na siyang manganak next week. Naramdaman niyang gumalaw ang bata sa kanyang sinapupunan. Marahil ay nasasabik rin ng anak niya sa pagkikita nilang muling ng ama nito. Halos madurog ang puso ni Trixie nang ibang tao ang dumating sa restaurant na pinaghihintayan niya. Isa itong abogado. I'm Frederico Silva. I'm here on behalf of President Songjin to discuss about the divorce paper. Pakilala nito sa kanya. Ang kanyang pagkasabik sa muli nilang pagkikita ni Songjin ay napalitan ng pagkadismaya at kalungkutan. Pinilit niyang ngumiti. Good afternoon, bati niya sa matandang abogado. Nakita niya ang pagkaawa sa mga mata nito. Inayos nito ang salamin bago nakipagkamay sa kanya. Pinay ka?
Maya-maya ay tanong nito sa kanya. Pinilit pa rin niyang ngumiti kahit nanlalabo na ang kanyang mga mata sa nalalapit na pagbagsak ng kanyang mga luha. Opo, Pinoy rin ako. I'm sorry kung ako ang kaharap mo ngayon. Nagpunta ng Italy si President Song Jin kaninang umaga, kaya ako na lang ang makikipag-usap sa'yo tungkol sa... He cleared his throat. Para bang nahihiya at naaawa ang matandang abogado sa kanya. Bago nito pinagpatuloy ang pagsasalita. Tungkol sa paghihiwalay ninyo. Kasabay ng kanyang malungkot na ngiti ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Hindi na niya mapigilan ang kanyang pag-iyak. Napakalungkot niya dahil kahit sa huling pagkakataon ay hindi man lamang nagpaalam si Song Jin sa kanya. Napayuko ang abogado bago nito iniabot ang panyong kulay puti sa kanya. Naramdaman niya ang awa sa mga mata nito. Okay lang po ako. Pag-usapan na po natin ang mga papeles. Lalong nadurog ang kanyang puso nang malaman niyang perma na lamang niya ang hinihintay ng abogado upang maipawalang bisa ang kanilang kasal. Dahil mayroon ang perma ni Song Jin sa bawat papeles na naroon. Mariin ang pagkakasulat nito sa mga pinirmahan nito dahil halos mabutas pa ang divorce paper nila sa bandang ibabang bahagi ng papel na pinirmahan nito. Napapahagulhol siya nang pumirma na siya sa mga papeles na nasa harapan niya. Inalok pa siya ng abogado na kung ano daw ang kanyang gustong kainin ngunit tumanggi siya. Nais na lamang niyang umuwi at magbukmok sa kanyang kwarto. Tatayo na sana siya nang pigilan siya ng abogado. Saglit itong napatingin sa kanyang tiyan. Lalo itong naawa nang makita nitong buntis siya. I need your bank account, Miss Santos. Deposito ko ang 10% makukuha mo sa ipinamana sa'yo ni Doña Florentina. Hindi ko kukunin ang pera, attorney. Pakibigay na lamang po kay Song Jin ang pera ng mama niya. At sana po, attorney, huwag niyo pong sabihin sa kanya na buntis ako. Nakakaunawa itong tumango. Malungkot ito kahit ngayon pa lang sila nagkakilala ay para bang nahuhulaan na nito ang nangyari sa kanya. Mag-iingat ka, iha. God is with you. Hindi kanya pababayaan. Tinapik nito ang kanyang balikat. Lalo siyang napaluha sa mga sinabi nito. Salamat po. Taas noo siyang naglakad palabas ng restaurant. Sisiguraduhin niyang paglabas niya ng gusaling iyon ay kalilimutan na niya si Song Jin. Kaya natin to, anak. Napapahagulhol niyang haplos sa kanyang sinapupunan. Napakasakit ng nangyari sa kanya. Ang buong akala niya ay pareho sila ng nararamdaman ng binata. Ngunit nang may mangyari sa kanilang dalawa, ay bigla na lang itong nawala na parang bula. Pagdating niya sa kanilang condo unit ni Song Jin ay hindi na naman niya maiwasang mapaluha. Kahit sa huling pagkakataon ay hindi man lamang niya ito nakitang muli. Inempake niya ang kanyang mga gamit. Wala nang rason para manatili siya sa bahay na yun. Desidido na siyang bumalik sa Pilipinas. Doon niya ipapanganak ang kanilang anak at doon sila magbabagong buhay. Kaunti man ang naipon niyang pera ay sapat na iyon para maitaguyod niyang mag-isa ang kanilang anak. Napakasakit, napakahirap, ngunit kakayanin niyang mag-isa ang lahat para sa kanyang anak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Simula sa araw na ito ay hinding-hindi na siya magpapauto sa mga lalaki, lalong-lalo na sa mga katulad ni Song Jin. Wala itong pinagkaiba kay Gavin Salvador. Pare-pareho lamang ang mga lalaki. Ang lahat ay manloloko lamang para sa kanya. Titigilan niyang umasa na balang araw ay mayroong isang lalaking magmamahal ng buo sa kanya. Wala nga siyang kahit isang kaibigan man lamang. Lalo siyang naawa sa kanyang sarili. Lahat ng taong minahal niya ay iniiwan lamang siya. Nahirapan si Trixie na makakuha ng flight pa uwi ng Pilipinas. Dahil kabuwanan na niya ay maaari siyang manganak anumang oras. Ngunit nagmakaawa siya sa mga Koreanang babaeng staff ng airline. Sa awa ng Diyos ay pumayag ang mga ito na makauwi siya ng Pilipinas. Ngunit
Pinapirma siya ng mga ito sa kasunduan na anumang mangyari sa kanya sa loob ng eroplano ay walang pananagutan ng airline na iyon. Pumirma siya dahil gustong-gusto niyang makauwi sa Pilipinas. Naglaon at ipinanganak niya ang isang gwapong batang lalaki 2 araw pagkatapos niyang makauwi dito. Napakasaya niya nang unang beses niyang makita ang kanyang anak at mayakap ito. Napaluha siya sa tuwa at punong-puno ng pagmamahal ang kanyang puso. "Anak, hello." Napapaluha niyang pagkausap sa kanyang anak. Kahit kakapanganak niya pa lamang sa sanggol, ay malaki ang pagkakahawig nito sa kanyang ama. Lahat ng lungkot at hirap na kanyang pinagdadaanan noon ay parang bulang naglaho nang magsimulang ngumiti ang sanggol. Sa wakas ay mayroon na siyang kakampi sa mundong punong-puno ng mga tao, ngunit nag-iisa lamang siya. Ngayon ay 2 na sila ng kanyang anak. Kahit kailan ay hindi niya mararamdaman ang pagiging mag-isa. Naging masaya si Trixie sa pagdaan ng mga araw sa piling ng kanyang anak. Kumuha siya ng apartment para sa kanilang 2. Nakakuha rin siya ng online job na nagtutusto sa mga pangangailangan nilang mag-ina. Hanggang sa sumapit ng araw na hindi niya akalaing darating pang muli. Ang araw na muling pagkikita nila ni Songjin, 4 na taon na ang nakalipas. Simpleng trabaho ay hindi nyo pa rin magawa? Gaano ba kalaki ang Pilipinas para hindi nyo siya mahanap? Galit niyang sita sa 2 lalaking pribadong investigador. He hired private investigator 4 years ago upang hanapin ang babaeng pinakamamahal niya. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring nahahanap ang mga ito. 4 na taon simula nang hayaan niya itong mawala sa kanyang buhay. Nabulag siya sa labis na galit kay Trixie nang pagtaksilan siya nito. Hanggang sa bumalik na naman ang kanyang mga alaala. At ito ang nakaraan. "Where's my wife?" Kunot noong tanong ni Songjin sa mga bodyguards na inutusan niya upang bantayan ang kanyang asawa habang siya ay nasa Germany. 2 araw lang ang tinagal niya sa Germany at hindi niya ikinaya ang lungkot na mawalay kay Angelica. Napalunok ang mga bodyguards niya kaya lalong napakunot ang kanyang noo. Inasahan niyang aabutan niya sa loob ng condo unit si Angelica, ngunit wala ito roon. Hinalughog na niya ang buong condo unit nila. Kahit masakit pa ang kanyang ulo dahil sa jet lag, ay hindi niya inalintana iyon. "Where is my wife?" "Answer me." Galit niyang tanong sa mga ito. "She's missing. She ran away from us when we were distracted. We saw her running in a black car." Hindi pa man niya napapagalitan ng husto ang mga tauhan niya, ay bigla na lamang tumunog ang kanyang cellphone. Lalong sumakit ang ulo niya nang mabasa ang nakarehistro na pangalan sa screen ng kanyang cellphone. Napatiimbagang siya. Attorney Jacob is calling him. Kulang na lang ay ibato niya ang kanyang cellphone nang sagutin niya iyon. "President Songjin, I am with your lovely wife." Tumaas baba agad ang kanyang dibdib sa galit na kanyang nararamdaman. "Where is she?" "It's my birthday today." Humalakak pa ito sa kabilang linya at halatang lasing ito. Nakaramdam agad siya ng pag-aalala para sa kanyang asawa. "If you do something bad to my wife, I will kill you." Pagbabanta ni Songjin kay Attorney Jacob. Unang kita niya pa lamang sa abogado na ito ay masama na ang kutob niya sa pagkatao nito. Halos gatasan nito ng pera si Doña Florentina noon, ngunit gustong-gusto ito ng mama niya dahil borero itong abogado. Hindi na lamang siya nakialam sa Doña noon, kahit alam niyang pineperahan lamang ni Attorney Jacob ang mama niya. Hindi naman kasi mauubos ang kanilang yaman, kahit sumipsip pa ito ng sumipsip sa Doña. Muling tumawa si Attorney Jacob. "She wants me to tell you. Putulin niyo na daw ang kontrata niyo dahil sinagot na niya ako. She's my girlfriend now. Ibigay mo na sa kanya ang 10% na ipinamana ni Doña Florentina. Hayaan mo na kaming maging masaya." Halos manginig sa galit ang kanyang kamay. "Do you think I'm stupid to believe you?" Galit niyang tanong kay Attorney Jacob. Tumawa ito bago nito pinutol ang pag-uusap nila.
Kaya naman napamura siya. Sigaw siya ng sigaw sa kanyang cellphone kahit alam niyang wala na siyang kausap doon. Agad niyang kinuha ang kanyang itim na jacket at susi ng kanyang kotse. "Let's go to my wife." Utos niya sa mga bodyguards bago siya lumabas ng condo unit. Ngunit muling tumunog ang kanyang cellphone. Kahit nagmamadali siya ay nagawa niya pa ring buksan ang kanyang cellphone. 2 voice message ang kanyang na-receive at 2 videos mula kay Attorney Jacob. Napahinto siya sa paglalakad. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig sa kanyang narinig. Voice message iyon mula kay Angelica. Hindi niya alam na edited iyon, kaya naman sobra siyang nasaktan nang marinig niya ang boses nito. "Honey, kukunin ko lang ang pinamana sa akin ni Doña Florentina. After that ay magsasama na tayo forever." Malanding sabi ni Angelica sa isang voice message. Parang patalim iyon na humiwas sa puso ni Songjin. Duda pa rin siyang magagawa ni Angelica iyon sa kanya. Alam niyang mabuting tao si Angelica. Hindi siya maniniwala sa isang voice message na iyon. "Honey, hindi ko mahal si Songjin. Ikaw ang mahal ko, Attorney Jacob, at wala nang iba pa." Sabi ni Angelica sa pangalawang voice message. Hindi siya yung tipo ng tao na umiiyak na lamang basta-basta. But right now, he can feel his heart crashing. Parang dinudurog iyon ng kanyang mga naririnig. Naramdaman na lamang niyang tumutulo ang kanyang luha habang pinakikinggan niya ang pangalawang voice message na iyon. Ayaw niya pa ring maniwalang si Angelica iyon. Sa tingin niya ay hindi magagawa ni Angelica ang sabihin iyon para sa kanya. Ngunit mas lalong nadurog ang kanyang puso nang mapanood niya ang 2 video na sinend ni Attorney Jacob sa kanya. Ang unang video ay nasa iisang bar nga si Angelica at Attorney Jacob. Pangiti-ngiti lang sa isang sulok ang dalaga habang katabi nito si Attorney Jacob. Ang pangalawang video naman ay naghahalikan ng mga ito. Nakapikit ang kanyang asawa habang hinahayaan itong halikan ito sa mga labi ni Attorney Jacob. Napaluhod na lamang si Songjin sa kanyang mga napanood. Ang voice message na iyon ni Attorney Jacob ay pinagdudahan niya pa. Marahil ay edited iyon. Ngunit ang 2 videos ay nagpapatunay na magkasama nga ang mga ito. Naibato ni Songjin ng malakas ang kanyang cellphone. Ang buong akala niya ay may namamagitang espesyal sa kanilang dalawa. Ang buong akala niya ay nais na rin itong totohanin ang kanilang kasal. Isa pala itong traidor. Nais lang pala nitong makuha agad ang ipinamana ni Doña Florentina. Nasuntok ni Songjin ang sahig. Nagdugo agad ang kanyang kamao sa lakas ng pagkakasuntok niya habang nakaluhod siya. Naramdaman niyang gumalaw na ng kusa ang kanyang mga balikat. Umiiyak na siya. Hindi na niya inisip ang kanyang pride kahit nakikita siya ng mga bodyguards niyang umiiyak at napanghihinaan ng loob. Ngayon lamang siya nagmahal ng isang babae. Ngayon lamang niya naramdaman ng ganito. Niloko siya ni Angelica. Napipilitan lang ba itong makasama siya? Tinawagan niya agad ang babaeng matagal na niyang hindi nakakausap. Si Yesha, ang Koreanang may gusto sa kanya noon pa man. Pinapunta niya ito sa condo unit niya habang hinihintay niyang umuwi ang kanyang asawa. "What are we going to do? Shall we just stare all night?" Naiinip na sabi ng Koreanang babae habang nakaharap siya dito. Ininom ni Songjin ang natitirang rum sa kanyang braso. Mapait iyon katulad ng pait na kanyang nararamdaman. Ramdam na ramdam ni Songjin ang sakit sa kanyang puso. Kung maaari lamang sanang ibalik niya ang kahapon upang pigilan ang damdamin niya para sa dalaga, ay gagawin niya. Napakasakit palang umibig. Narealize niyang hindi niya kayang mabuhay pag tuluyan na itong mawala sa buhay niya. Patatawarin niya ito sa kasalanan nito sa kanya at susubukan niyang paibigin ito. Aagawin niya ito kay Attorney Jacob. Ngunit pagbalik niya sa South Korea ay wala na ito doon. Nabalitaan niyang buntis ito dahil sinabi iyon ng abogado sa kanya, kaya labis-labis ang pagsisisi niya. Nabalitaan niya rin na hindi nito kinuha ang pera at hindi totoong may relasyon ito at si Attorney Jacob.
Agad niyang ipinakulong si Attorney Jacob noong araw na malaman niyang edited ang voice message nito sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Nawawala na ang babaeng pinakamamahal niya. Huli na nang natrace niya ang pag-uwi ni Angelica sa Pilipinas. I'm sorry sir, pero may nakuha po kami mga bagong impormasyon na ikakagulat po ninyo. Mayroon pong kahawig ang babaeng ipinapahanap ninyo sa amin. Napakunot ang noo ni Songjin sa sinabi ng isang investigador. Kahawig? Kunot noong tanong niya. Yes sir, here's the picture of that girl. Sa tingin ko ho ay isang babae lamang ang pinapahanap nyo sa amin. Si Angelica Santos at ang babaeng nagngangalang Trixie Gomez. Ipinatong ng investigador ang isang brown envelope sa lamesa sa harapan niya. Mga litrato iyon ng isang babaeng nakahubad sa tapat ng isang gusali. Biglang sumikdo ang kanyang puso. Hindi siya maaaring magkamali. Si Angelica ang babaeng iyon. It's her! Nanginginig na ang kanyang buong boses. Sunod-sunod niyang tiningnan ang larawan sa loob ng brown envelope. Wala siyang duda niya si Angelica nga lahat ng litratong iyon. Sir, we found your twin brother too. What? Naguguluhang tanong niya. Nagtingin na ng dalawang investigador bago nilapag ang mga ito sa harapan ng isang litrato ng lalaking kamukhang-kamukha niya at isang lumang newspaper. Nanginig ang kanyang buong katawan pagkakita niya sa litratong iyon. Sa paghahanap po namin kay Angelica Santos, may isang babae ho ang nakakilala sa litrato niya. Hindi daw po Angelica ang pangalan ng babaeng hinahanap namin dahil kilalang kilala daw niya ang babaeng hinahanap namin. Ipinakita ho namin ang article sa internet tungkol sa isang iskandalo ng babaeng hinahanap namin. Siya po ang sumikat na babae sa isang viral video 5 years ago. Naghubad po siya sa harapan ng kanyang among lalaki, kaya pinalitan niya ang kanyang pangalan dahil hindi siya makahanap ng bagong trabaho simula nang magkaroon siya ng ganoong issue. Napalunok si Songjin sa mga nababalitaan niya. Bigla niyang naalala ang unang pagkikita nilang dalawa ni Angelica. Halos patayin siya nito sa pagkakasakal nito sa kanyang leeg. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata nito at paulit-ulit nitong sinasabi ang pangalan ng lalaki. Tandang-tanda niya ang pangalan ng lalaking binabanggit nito. Gavin. Gavin ba ang pangalan ng lalaking amo niya? Sabay na tumango ang dalawang investigador. Parang nagulat pa ang mga ito dahil nahulaan niya ang pangalan ng amo ni Angelica noon. Yes sir, siya po ang kakambal ninyo, si Gavin Salvador. Isa po siyang mayamang negosyante sa Pilipinas. Inimbestigahan po namin kung bakit kayo magkamukhang-magkamuka. Nalaman ho namin na may kakambal ito ngunit nanakaw sa ospital noong araw na ipinanganak ang mga ito. Napatulala siya sa kanyang mga nalaman. That's impossible. Hindi makapaniwalang usal niya. Ngunit ano pa bang pruweba ang kanyang kailangan? Kitang-kita niya ang litrato ni Gavin Salvador, ang kanyang mismong muka. Walang pinagkaiba ang kanilang mga muka. Hindi maipagkakaila na magkakambal nga silang dalawa. It turns out na hindi ho kayo tunay na anak ni Doña Florentina. No! Isa po kayo sa mga batang biktima ng hospital kidnapping, kung saan ninanakaw at binebenta ang mga sanggol. Naibenta po kayo sa isang mayamang negosyante, at iyon po si Doña Florentina. Kinupkop at inalagaan po kayo na parang tunay na anak. Ibinigay sa inyo ni Doña Florentina ang kanyang pangalan. Kaya sa ating batas po, ay siya ang inyong tunay na ina. Ngunit iba po ang tunay niyong mga magulang, sir. Nanghihinang napahawak si Songjin sa kanyang ulo. Hindi niya akalaing na sa paghahanap niya kay Angelica ay matatagpuan niya rin ang kanyang tunay na pagkatao. I need to meet that Gavin Salvador. Mare, halika dito, dali. Saglit at may niluluto pa ako. Sagot ni Trixie kay Arlene habang hinahalo niya ang ginataang bilo-bilo na kanyang merienda. Narito sa kanyang bahay si Arlene, ang nanay ng kaklase ng kanyang anak na si Jinsu. Naging kaibigan niya si Arlene
dahil iisang daycare center lamang nila pinag-aral ang kanilang mga anak. Si Chelsea ang anak nito, na sa kasalukuyan ay nagkukulay ng coloring book, kasama ang kanyang anak na si Jinsu. Parehong 4 na taong gulang ang mga ito. Tuwing hapon ay tumatambay ang mag-ina sa kanilang bahay upang makimeryenda. Paboritong-paborito ng anak niya at ng batang si Chelsea ang ginataang bilo-bilo, kaya madalas niya iyong lutuin sa tuwing naroon ang batang babaeng best friend ng kanyang anak. "Bilisan mo naman, Mari, dali. Halika dito." Sigaw ni Arlene. Kaya naman pinatay na niya ang electric stove at nagmadali siyang pumunta sa kinaroroonan ni Arlene at ng mga bata. Nasa living room ang mga ito. Nagkukulay ng coloring book ang mga bata, samantalang nanonood naman ng telebisyon si Arlene. "Ano bang mayroon? May sunog ba?" Biro niya pa kay Arlene nang makalapit siya dito. "Look, tingnan mo ang balita." Tutok na tutok ang atensyon ni Arlene sa screen ng telebisyon at nilakasan pa nito ang volume upang marinig nilang mabuti ang balita. One of the richest businessmen in the country found his missing twin. Gavin Salvador can't believe that he would still found his long-lost identical twin brother. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, ay bigla na lamang raw nagpa-schedule ng meeting ang isang kilalang businessman sa larangan ng electronics gadget kay Gavin Salvador. Gulat na gulat ang mayamang negosyante nang makita niya ang kanyang kakambal, ang taong kakaharapin niya. Unti-unting nawala ang ngiti ni Trixie nang marinig ang binabalita ng newscaster sa telebisyon. Kumabog ng napakalakas ang kanyang puso. Narito ang pahayag ni Mr. Gavin Salvador. Nanginig ang kanyang katawan, lalo nang naipakita ang larawan ni Gavin at ni Songjin. Nakangiti ng husto si Gavin samantalang seryoso lamang ang mukha ni Songjin sa litratong iyon. "Ay, bakit parang may black eye si Gavin?" Entremetid ang sabi ni Arlene nang mapansin pa nito ang namumulang mata ni Gavin Salvador. Hindi pinansin ni Trixie ang komentong iyon ni Arlene. Nakatuon ang pansin niya sa lalaking laman ng kanyang panaginip sa loob ng 4 na taon. Ang lalaking ama ng kanyang anak na si Jinsu. Ang lalaking pilit niyang kinakalimutan at binubura sa kanyang puso. Para itong tato sa puso niya na kahit anong galit at sakit na kanyang napagdaanan ay hindi pa rin ito mawala doon. Ngayong nakita niyang muli kahit sa telebisyon lamang ay halu-halong emosyon ang kanyang naramdaman. Galit, saya, lungkot at pangungulila. Halos walang pagbabago sa mukha nito sa loob ng 4 na taon. Oo, mas lalo itong gumuwapo. Kahit magkamukha si Gavin at Songjin ay talaga namang angat na angat para sa kanya ang kagwapuhan ni Songjin. "Stop it, Trixie. Huwag mo siyang puriin. Baka nakakalimutan mo. Siya ang lalaking nang iwan sa'yo 4 years ago." Sigaw ng kanyang isip. Dahil naalala niya ang mga ginawa ni Songjin sa kanya noon, ay dali-dali niyang inagaw ang remote control kay Arlene at pinatay agad niya ang telebisyon. Nanginginig pa ang kanyang kamay at halos hindi niya mapindot-pindot ang red button upang patayin ang telebisyon. "Ang KG mo naman, Mari. Nanonood pa ako. Diba ex mo yung kakambal niya?" Sinenyasan agad niya si Arlene na huwag itong maingay. Patingin-tingin naman sa kanila ang 2 bata. Kanina pa pala nakakatingin sa telebisyon si Jinsu. Tumalon ang puso ni Trixie nang mapatingin sa kanya si Jinsu. Kahit na 4 na taon pa lamang ito ay napakatalino nito. Para bang matanda na ito kung mag-isip at magsalita. "Magmeryenda na tayo. Luto na ang ginataang bilo-bilo." Pinasiglan niya ang kanyang boses upang hindi mapansin ni Jinsu ang pagkakabigla niya sa balita. "He's my dad, right?" Tanong ni Jinsu habang seryoso ang mukha nito. Sabay nanlaki ang kanilang mata ni Arlene dahil sa sinabi ng kanyang anak. Parang may bumaratuloy sa kanyang lalamunan. Nasobrahan naman sa talino ang kanyang anak. Bakit pati ang tatay nito ay ganoon lang nito kadaling makilala? "Hindi, anak. Don't deny it, Mommy. I can see our resemblance." Kibit balikat na sagot ni Jinsu na para bang baliwala lang ang sinabi nito.
Di ba sabi ko sa'yo, nasagasaan na ng tree ng tatay mo? Nasa heaven na siya. Natatarantang sabi niya, bago siya yumuko upang yakapin ang kanyang anak. I know it's not true, Mom. I searched everybody na nasagasaan ng train. Walang posibilidad na maging daddy ko kahit isa sa mga naaksidente from 4 years ago. Kaya alam kong hindi po yun totoo, Mom. So tell me, siya po ang daddy ko, di ba? Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Napatingin siya kay Arlene at nakanganga lamang ito. Mukhang gulat na gulat rin ito sa katalinuhan ng kanyang anak. Samantalang si Chelsea naman ay patuloy lamang na nagkukulay sa coloring book nito na para bang hindi pa naiintindihan ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Napalunok siyang muli. Anak, don't worry, Mom. I will not ask about him again. Don't cry, Mommy. Pinunasan ni Jinsu ang luhang pumatak sa kanyang mga pisngi. Hindi niya napansin na umiyak na pala siya. Kung hindi pa nito pinunasan ang kanyang pisngi. Niyakap niya ng mahigpit si Jinsu. Napakatalino talaga ng kanyang anak. Grabe naman ang talino ng anak mo, Mare. Wala akong masabi. Napapalakpak pa si Arlene dahil nasaksihan nito ang katalinuhan ng kanyang anak. Kasalukuyan na silang kumakain ng ganitaang bilo-bilo na niluto niya. Nasa sahig ang dalawang bata dahil mas gusto na mga itong kumain habang nagkukulay pa rin ng coloring book si Chelsea. Samantalang nasa kusina naman silang dalawa ni Arlene. Hindi na ulit nagtanong pa si Jinsu tungkol sa daddy nito. Marahil ay ayaw nitong makitang umiyak siya. Nakipagralo na lang muli kay Chelsea. Hindi ko nga alam kung bakit ganyan siya katalino. Mas gugustuhin ko pang hindi niya nauunawaan dahil sa palagay ko ay nasasaktan na rin siya ngayon. Hinagod ni Arlene ang likod niya. Paano na yan ngayon, Mare? Narito sa Pilipinas ang ex-puppy mo. Baka magkita kayo ulit tapos kunin niya si Jinsu sa'yo. Alam mo, kumatok ka nga sa kahoy. Baka magkatotoo pa yung sinabi mo, Arlene eh. Agad naman itong kumatok ng 3 beses sa lamesang kahoy upang kontrahin ang sinabi nito kanina. Ito naman, baka lang naman. Pinangdilatan niya ito ng mata, kaya napangiwi itong muli at kumatok sa lamesang kahoy. Sorry na, Mare. Napakalaki ng Pilipinas. Hindi niya ako mahanap. Adi ka ba, Mare? Nasa Maynila ka, di ba? Nasaan ba sila, Gavin? Di ba nasa Maynila rin? Haler. Inirapan niya si Arlene. Lalo lamang nitong pinag-o-overthink siya. Gusto niyang kuritin ang singit nito. Mabuti pa nga yung impaktong yun, masaya na sa buhay nila. Samantalang ikaw na naagrabyado nila, pareho, narito lang sa isang maliit na apartment. Kung ako sa'yo, hihingan ko ng sustento yung macho na yan eh. Hayaan mo na sila sa buhay nila, Arlene. Masaya na kami ni Jinsu. Huwag lang nila kaming guguluhin pa. Magjowa ka na kasi, para may katuwang ka sa pagpapalaki kay Jinsu. Huminga siya ng malalim. Iyan ang pinaka hindi ko gagawin. Hindi na ako magpapauto sa lalaking yan. Ang habol lang ng mga yan katawan natin. Diyos ko naman, kung ganyan naman kagwapo ang hahabol sa akin, why not? Nasasabi mo lang yan dahil hindi ka pa naluloko ng mga katulad nila. Mabait kasi ang naging asawa mo, Arlene. Napapailing na sagot niya. Para kang lantang halaman. Hindi ka nadidiligan. Magpadilig ka naman, Mare. Biro ni Arlene sa kanya, kaya napangiti tuloy siya. Masaya itong kasama at simula nang maging magkaibigan sila, kahit papaano ay nagiging masaya sila ni Jinsu. Kinagabihan ay hindi makatulog si Trixie, lalo na't naiisip niya ang posibilidad na maaari silang magkita muling ni Songjin. You need to find her. Kambal, hindi ko nga alam kung saan ko hahanapin si Trixie. Lalong dumilim ang kanyang anyo, kaya napalunok ang kakambal niyang si Gavin Salvador. Kasalukuyan silang nasa mansyon nito dahil pinaghahandaan siya ng isang welcome party ng kanilang buong angkan. Masaya siyang makilala ang totoo niyang mga kamag-anak, ngunit hindi iyon ang pakay niya sa pakikipagkita kay Gavin Salvador. Kung siya lang ang masusunod, ay nais niyang pilipitin ang leeg ng kakambal niya sa ginawa nito sa babaeng pinakamamahal niya.
Sa katunayan ay isang malupit na suntok ang pinang-welcome niya kay Gavin. Noong unang beses silang magkita dahil sa sobrang inis niya sa ginawa nito kay Trixie. Awang-awa siya kay Trixie nang malaman niya ang buong katotohanan. Alam niyang mabuting babae ito. Napakalaki ng kasalanan niya kay Trixie at hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung hindi siya makakabawi man lamang dito. Nais na iya itong makitang muli upang mapagbayaran niya ang lahat ng katangahan at pagkakamaling nagawa niya kay Trixie. Stop calling me that, kambal ting. It's disgusting. You're annoying me. May halong pandidiri niyang sita. Dahil feel na feel nito ang pagiging kakambal niya. Ngumisi si Gavin at inakbayan siya. Bakit, baduy ba? Magkakambal naman talaga tayo ah. Hanggang ngayon ay masayang masaya pa rin ito sa pagkikita nilang dalawa. Nawiwirduhan nga siya sa kanyang kakambal dahil namamangha ito sa tuwing titingin sa kanyang muka. Mayroon na itong anak. 2 years old na ang anak nito. Maganda at chinita ang babaeng nakatuluyan nito. Mabuti pa ang buwisit na ito ay masaya na sa buhay, samantalang sinira nito ang buhay ni Trixie. Alam ni Songjin na mag-isang tinataguyod ngayon ni Trixie ang kanilang anak. Kaya sa lalo't madaling panahon, nais niyang makita agad ang kanyang mag-ina. Iwinaksi niya ang kamay nito sa kanyang balikat. Find her as soon as possible. Seryoso niyang utos kay Gavin. Bakit mo ba siya gustong makita? Kinuwelyuhan niya ang kanyang kakambal. Napalunok ito sa nakikita nitong galit sa kanyang mga mata. Do you have no idea what you have done? Galit niyang tanong kay Gavin. Walang nakakita sa kanila dahil busy ang mga kamag-anak at kaibigan nila sa swimming pool habang nagkakasayahan ang mga ito. Napalunok muling si Gavin. Pinalayas ko siya dahil naghubad siya sa harapan ko. Mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak niya sa kwelyo nito at halos nasasakal na ito sa kanyang ginagawa. Minura niya ito. Pinakaladkad mo siya sa mga hayop na gwardya mo ng hubot-hubad. Shame on you, Gavin. Sinira mo yung buhay ng tao. I told them to dress her up. No, they did not obey you. Hubot-hubad mong pinakaladkad si Trixie. Kung hindi lang kita kapatid ay baka napatay na kita. Nag-aalab sa galit ang kanyang mga mata bago niya binitawan ang kanyang kakambal. Pakiramdam kasi niya ay nakikita niya ang sarili niya habang sinasakal niya ito. Bakit kasi magkamukha sila? I'm sorry, hindi ko alam na ganoon ang ginawa sa kanya. After that incident, nagkita pa kami sa isang coffee shop. Mukhang okay naman siya that time, kaya hindi ko siya napalitaan. Susugurin na sana niyang muli si Gavin ngunit sumingit ang asawa nito. Bitawan mo ang asawa ko. Nagsasabi siya ng totoo. Hindi niya nabalitaan ang ginawa ng mga guard kay Trixie noon. Saksi ako. Sobrang busy ni Gavin at wala yang oras manood ng balita o makakuha ng balita sa social media. Nakita pa namin si Trixie noon sa coffee shop. Tinakot ko siya, nakukulamin ko siya kaya hindi na siya muling bumalik pa. Tumakbo si Carol papalapit kay Gavin at niyakap nito ang kakambal niya. Alam mo man o hindi, nasira mo pa rin ang buhay niya. Hindi na siya nakahanap ng trabaho since that day. Nagawa niyang palitan ng pangalan niya. It's her choice. Pinili niyang maghubad sa harap ni Gavin noon. Hindi lang naman si Gavin ang may kasalanan dito. Pagtatanggol pa ni Carol sa asawa nito. Ngunit pinigilan ito ni Gavin. Mas mali pa rin ako. Seryosong sabi ni Gavin habang nakaupo ito. Hinintay pa niya ang ibang sasabihin ng kakambal niya. I want to apologize to her. I will not forgive myself for ruining her life. Aaminin kong inakit ko siya noon. Gusto kong makuha ang katawan niya. Pero noong una ay nagpakipot pa siya sa akin at ayaw niyang ibigay ang kanyang katawan. She said she's still a virgin. Hindi ako naniwala ngunit nawalan ako ng gana sa kanya. That time, napakababaero ko pa. Hindi pa kita nakikilala, Carol. Kaya naman naghubad siya sa harapan ko dahil siguro iniisip niyang iyon lamang ang paraan para magbalik ang interes ko sa kanya. Hindi ko akalain nakakalad ka rin siya ng mga gwardya ng hubot-hubad. Sinabihan ko naman sila na bihisan muna nila ang babaeng iyon. Kahit nakayuko si Gavin ay nararamdaman ni Songjin ang pagsisisi
at sinseridad sa tono ng boses nito. Dapat kong pagbayaran lahat ng nagawa ko sa kanya. Ipapahanap ko siya sa lalong madaling panahon. Nagtaas baba lamang ang kanyang dibdib. Sapat na ang narinig niya. Lalo siyang naawa sa babaeng pinakamamahal niya. Nagpakalasing si Songjin ng gabing iyon sa hotel room na kanyang tutuluyan. Pansamantala habang hindi pa niya nakikita si Trixie. Punong-puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili sa mga nagawa niya kay Trixie. Iniisip niya pa lang kung paano nito pinagdaanan ang mga nangyari noon ay parang nadudurog na ang kanyang puso. Napasuntok si Songjin sa pader at agad na dumaloy ang dugo sa kanyang kamao. Nais niyang saktan ang kanyang sarili sa kagaguhang nagawa niya. Hindi sapat ang pagkakakulong ni Attorney Jacob sa kulungan. Hindi sapat ang pagkakakulong ng mga gwardya at ng mga taong nagpakalat ng viral video ni Trixie. Lahat ng mga ito ay pinakulong ni Songjin. Pero sa totoo lang, pati sarili niya ay nais na niyang ipakulong. Kinakain siya ng kanyang pagsisisi. Isa siya sa mga nagpahirap ng husto kay Angelica o sabihin na nating Trixie Gomez. Napatingin siya sa kalangitan. Tanaw na tanaw sa bintana ng kanyang hotel ang madilim na kalangitan na tanging mga bituin lamang ang nagkikislapan. "Where are you?" Napapaiyak niyang tanong bago siya muling lumaklak ng alak. Hindi siya marunong magdasal ngunit sa pagkakataong iyon ay napapadasal siya. "I want to see her again. If you will give me one more chance, I will never break her heart again. Just please. One more chance, I swear." Tuluyan na siyang napaiyak habang kinakausap niya ang Diyos. Lasing na siya, ngunit alam niyang bukal sa kalooban niya ang kanyang pinagdasal. Hanggang sa nakatulog na siya sa sahig habang ang mga bote ng kanyang nilaklak na alak ay nagkalat sa kanyang tabi. Kinabukasan, masakit ang kanyang ulo at parang binibiyak iyon. Ngunit napatingin siya sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan ngayon. Seryoso ang mukha nito habang nakapamulsa. Dinampot pa nito ang isang bote ng beer na nakakalat sa sahig. "Bumangon ka na dyan, kambal. I already found her. I know where she is," sabi ni Gavin na ikinagulat niya. "Mare, may payong ka ba?" Umiling si Trixie bago siya tumingin sa bintana ng daycare center. Mukhang uulan ng malakas dahil makulimlim ang kalangitan. Kaya nga pinasundo sa mga magulang ang mga nursery students at elementary students dahil may nagbabadyang masamang panahon. Wala nga eh. Napakamot siya sa kanyang ulo. Kahit kailan talaga ay makakalimutin siya. Sa dami ba naman ang kakalimutan niya ay payong pa talaga. Nataranta kasi siyang pumunta agad sa school nila Jinsu upang sunduin ang anak. "Naku, ikaw talaga oh. Mabuti na lang kilalang kilala na kita. Oh, ito ang payong, mare." Galing pa sa pagkakaipit sa kilikili ni Arlene ang maliit at tituping payong. Napangiti si Trixie. "Salamat, mare. The best ka talaga." Inirapan lang siya ni Arlene. Napakabastos ng bunganga nito pero napakabait nitong kasama. "O sige na, mag-ingat ka." Nagmadali siyang sumakay sa loob ng tricycle habang karga-karga niya si Jinsu. Agad namang pinaandar ng driver ang tricycle nito. Marami na ring mga magulang ang nagsusundo sa mga anak nito. "Mang Dario, heto ang bayad ko." Iniabot niya sa driver ang 20 pesos na bayad niya. "Salamat, Neng. Mukhang may bisita kayo ah." Usisa ni Mang Dario habang nakatingin ito sa tapat ng kanilang apartment. Suking driver na nila si Mang Dario dahil maayos itong magmaneho at hindi kaskasero. Mabait rin ito sa kanilang mag-ina, kaya paborito nila itong sakyan. Napatingin si Trixie sa tinitingnan ni Mang Dario. Dalawang itim na namagarang sasakyan ang nakaparada sa harap ng kanilang apartment. Biglang lumambing at biglang kumabog ang kanyang dibdib. Kahit tinted ang bintana ng kotseng iyon ay para bang nahuhulaan na niya kung sino ang taong nasa loob ng kotseng iyon. "Mommy, let's go down. Baka abutan tayo ng malakas na ulan." Bahagya pang inilog ni Jinsu ang kanyang balikat dahil napatulala siya sa kotseng itim. Malamang ay nakikita na rin sila ngayon ng tao sa loob ng kotseng iyon.
Para siyang kinalabutan at lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso sa isiping iyon. Napalunok muna siya bago siya bumaba ng tricycle. Pagkababa niya ng tricycle ay agad namang bumaba ang talo sa loob ng isang kotseng itim.